yun, good morning. Bali ngayon pan day 4. Natapos na natin yung mga nililinis natin. Tsaka yung tail light, brake light system niya, gumagana na lahat. Ito siya, brake sa harap. Yan, kasi ito naman yung sa paa. Okay na siya. Okay, ready na tayo at pupunta na tayo ngayon sa HPG. HPG unahin natin kasi papaano tayo ng clearance. Tingnan natin kung tingnan natin kung may papangalan natin sa pangalan natin yung nabili nating motor. Sana may pangalan sa pangalan natin. Yan sila pa? Karingal. Tara, biyahe na tayo. Punta na tayo ng HPG muna. So diretso muna tayo ng HPG. Inquire tayo ron kasi expired yung driver's license ng first owner. So ngayon tayo yung magiging second owner. Inquire tayo ron kung anong requirements ng expired. Kasi nakita ko sa YouTube na yun nga, mukhang kailangan magpagawa ng affidavit of attorney ba yun? So yun, balitaan ko kayo mamaya. Let's go. So yun, binigyan na tayo ng order of payment para sa land bank. So yun, magbabayad daw tayo sa land bank. At binigyan na tayo ng order of payment kasi nga naman pag naano tayo sa bangko, mahaba-habang pilahan doon. So yun na muna yung pinaunan niya para mabayaran natin kaagad. And then balik tayo dyan para sa proseso na. Ay, bawal pala naka-helmet dito, no? Bobo ko. Tara, kita-kits tayo sa land bank. Ako nag-helmet. After ko nga pala mga bayad sa land bank, ayan, bumalik na ako dyan. Then ang ginawa na lang dyan is stencil. Tapos nagpicture na rin doon sa HPG na kailangan kasi yun i-picturean kayo kasama yung police. And then binigyan na ako ng stub para sa releasing kasi 2 to 3 days ang releasing ng ating HPG clearance. So yun po yung nangyari niyan. And then after 3 days yan, bumalik ako dyan. So yun, dito na tayo. Bawal na naka-helmet. So patay muna natin. A few moments later. At after 3 days nga pala, ito, pabalik na ako nyo na HPG para kunin natin yung HPG clearance natin para ma-process na natin yung ating change of owner. So tara, panoorin nyo lang mga chong. Yan, so dito na tayo ulit. Kubad lang tayong helmet kasi bawal sa loob. So yun, nakuha na natin yung clearance natin, HPG clearance para dun sa change of owner natin. Kapag magpapa-change of owner kayo, syempre makakailangan kayo ng HPG clearance. Unang gawin nyo, kumpletuhin nyo muna yung mga documents na kailangan. Origo RCR, deed of sale, xerox nyo yung mga valid ID, yung ID na ginamit ng seller. Kailangan, ewan ko yung una kasing ginawa ko to, isang ID lang yung binigay. Na change of owner ko naman yon, si King Yani. So ngayon naman, dalawa yung ginamit na ID pero expired, pero nakakuha pa rin ako ng HPG clearance. So yun. And then Origo RCR, dali nyo lahat yun. Xerox nyo sila, pati yung deed of sale, pa-xerox nyo, yung notaryo nyo. Yun. Then punta na kayo sa HPG, antayin yung bigyan kayo ng payment para sa land bank. Yun yung bayad sa HPG clearance. So umaabot lang siya ng 650. So yun na yun, wala ka nang babayaran doon. Wala ka nang babayaran na iba. Wala ka nang babayaran hidden fee. Maliban na lang kung may paparush mo, ewan ko. Meron kasing rush doon So yun, hindi ko naman kailangan. 2 to 3 days, re-release din naman. So tayo na lang, pambiling parts na lang yung yung pambabayad mo ron. Bili mo na lang ng parts ng motor. So yun lang naman magagastos mo doon, 650. Pagpunta ko ng LTO sa Monday,
diretso na ng emission test. So emission ka muna dapat eh. Punta mo na ng emission, pagkatapos mo magpa-emission, punta na ng LTO. Yun. Para dun sa stencil, yung mag-check ng signal light mo, horn, tail light, mga ganyan. So, ang tawag doon, inspection. Then after nun, process na yung papel mo. Antay ka lang ng releasing yan. So, yun yung yun naman yung abangan nyo sa susunod na iba-vlog natin. So, sa ngayon, may HPG na tayo. Yoo! Salamat. Thank you, Lord.